Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. Dito po ba sa Pasig, may problema rin po ba yung traffic? Definitely. Sa buong Metro Manila. Lalo ngayon. Yan ang problema natin. So, the solution that we are recommending is mass transport. Lalo ngayon, yung sabi mo, environment. Hindi ba? Yung pagka ginamit natin mass transport by using monorail or buses. Sa Metro Manila naman po, may ideya po kayo kung bakit problema po talaga yung traffic Sa Metro Manila? Metro Manila. Yun nga, gaya sa mga trucks lang. Lahat ng mga paraan ginagawa na ng gaya ko ako rito. Lahat kami mga chief ng traffic sa buong Metro Manila. We are talking about it. Bakit matraffic? Sa truck ba na lang? Pili mo, yung trucks na nanggagaling na ayon sa ng MMDA, ang truck na mapasok galing ng north. Galing ng sa Region 3. 23,000 araw-araw. 23 ba? Hindi yata. Ang gagaling ng south, something medyo mababa, hindi kagaya ng galing doon. Daily yun, mapasok. Bukod pa yung mga truck dito sa vicinity, sa buong Metro Manila, nasa loob, umiikot lahat. Isa pa, tignan mo ngayon ang rosada natin, hindi nagdadagdagan. Lumiliit pa nga eh. Bakit? Nandiyan ang vendor. Ano po muna yung nagiging problema sa environment na sanhi ng traffic? Dinudulot po ng traffic na parang dahil po sa traffic nangyayari itong mga environment problems po. Ayun. Tama. Yung pollution nga. Pollution. Kasi nga, sabi ko siya, sama-sama na yun eh. Hindi ba? Kung kukunti, gaya nung sabi siya, gagawin natin mass transport. Isang tambucho lang yun. Katumbas to ni 4 na tambucho ng jeep. Mga ilang taon po yung bawat sasakyan sa tingin niyo po na yung okay po siya na hindi pa siya ganun ka mas pollutant? Siguro, minimum na gaya ng Japan, may phase-out system sila. Pagka umabot na ng 8 years to 10 years, phase-out na nila yun. Lalo na kung public utility vehicle. Hindi balik kung private. Hindi namang balik-balik yun. Pagpunta ka ng opisina, uwi ka, matagal. Pero yung bus, mula umaga hanggang hapon. Ano pong epekto? Nung traffic po. Traffic ay malaki. Siyempre, kung na-traffic, marami nasasayang pera, di ba? Dahil matagal. Kasi ang traffic, nakakakuan din niya ng pollution. Bakit? The vehicle that's always stop or naka-stop due to traffic, nag-i-emit niya ng mas lalong pollution kaysa sa tumatakbong continuous. Yung pinakita nyo. Tapos nabanggit nyo rin po yung nagme-meeting po kayo sa bawat syudad. Ano po yung mga napag-uusapan nyo doon na solusyon sana sa problema sa traffic? Ang pinagkukunan namin yung mass transport. Kasi yun. Kasi yun, ang pinag-uusapan ngayon yung truck ban. Okay, nilipit pagka-araw, walang truck, sa gabi na lang. Ang truck ba natin yun? 6 to 10. 6 a.m. to 10 a.m. After that, pwede ka nang tumakbo, may window. Pagdating ng... Within Metro Manila lang po. Buong Metro Manila. Tapos, pagdating ng 5, truck ba na naman?
5 p.m. hanggang 10 p.m. Trackbar na naman. Kasi yun ang rush hour eh. Para wala hindi makasabay ng mga kotse, kung ano-ano, wala muna silang mga truck. E pag nagsabay yung malakit maliit sa kalsada, isang aksidente. Para makalesen ang aksidente, saka mapabayaan makauwi yung mga kotse, mga kung ano-ano, para dahil kung hindi matatraffic lahat, hindi consumption na naman sa gas, pollution pa. So, ano pa po kaya ibang solusyon na ginagawa niyo po para ma-solusyonan yung environmental problems po na dala ng traffic? Dito sa Pasig. Opo, sa Pasig po tapos sa Metro Manila. Sa Pasig, meron kaming Carless Day. Na alam ba niyo yan? May Carless Day kami. Dito, 6 a.m. to 12 noon. No, alas 12. Hindi, Carless Day, hindi masyadong pollution dyan. Hindi yung pollution. Yan. Isang kalsada yan. Tapos sa Miral, doon sa Ortigas Center, meron tayo doon yung Emerald Avenue. Mahaba yun. Laro sa Julia Vargas, hanggang doon sa Ortigas, hanggang doon sa Sapphire. Walang sasakyan dumadaan doon. Sa ibang parte naman po ng Metro Manila, ano po kaya yung mga ginagawa po nila para masolusyonan yung traffic tsaka rin po yung environmental at societal impacts? Yung iba, hindi ko alam. Pero gaya na sa Manila, ayaw na papasukin yung truck doon sa kanila. Siyempre, yung nagiging sanhin ng kwan, kaya ang truck, hanggang doon pa lang, tigil na. No? Para mabawasan ng, kasi kailangan lang naman eliminate mo yung traffic eh. Pagka hindi mo traffic, hindi masyadong polluted yung area. Pagka nandiyan yung traffic, kaya nga sabi ko siya, if a vehicle stop or travels yung patigil-tigil dahil sa traffic, there is more pollution than a vehicle that is continuously traveling. Ano yung nakikita niyong dahilan? Ano yung parang ugat? Ang pinakaunang factors yan, yung natin, yung ating mga kalsada, masyado ng clog ng mga sasakyan. Okay. Pag sinabi natin yung sasakyan, automotive vehicles, no? Mga kotse, at marami pa, no? Basta yung land transport, mga kotse, ganyan. Tapos yung kalsada, hindi naman gano'n nag-expand. Okay? So, ngayon, tinatry expand ng gobyerno, pero sa ilalim ng PPP. Diba? So, may katumbas na gastos yun sa mga motorista. Pero, hindi rin mariresolve nun kahit magtayo ka pa ng maraming kalsada hanggat walang regulasyon kalsada. Kasi sa ng kung dito sa Metro Manila mag-usap kasi nandito naman yung bulk ng traffic eh. Dito sa Metro Manila, ayon mismo sa study ng MMDA, 80% ng mga sasakyan na bumabagtas sa kalsada, mga pribadong motor, mga private vehicles. Tapos 20% ay mga public utility. So, pag sinabi natin yung public utility, halo-halo na yung bus, jeep, UB Express, tricycle, etc. Ngayon, yung mga public utility, may regulasyon yan. Diba? Kailangan mo ng prangkisa para makapagpatakbuhan ng sasakyan sa kalsada, no? Makapagpaservisyo sa mananakay. Pero yung mga pribadong sasakyan, walang regulasyon yan. Basta kaya mong bumili, pwede kang bumili ng sasakyan. Ito ngayon ang problema. Yung mga private vehicles, that 80% sila na nag-occupy sa kalsada, hindi optimize yung kasi karamihan ng mga pribadong sasakyan, ang laman yan, 1-2 tao. Samantalang yung public utility natin na sinasabing tinutulong cause ng traffic, optimize ang gamit mo sa kalsada. Kasi isang bus na ang lapad ay let's say
15 feet. 15 feet na bus. Ang laman niyang pasahero. Samantalang, ang tatlong kotse, na 15 feet ang size din. Size ng bus, ha? Di ba yung bus, 15 feet ang haba. Pero ang laman niya, 53 na pasahero. Yung tatlong kotse, pag pinagdugtong-dugtong mo, 15 feet din. Pero ang laman lang ng 15 passengers. Di ba? So, doon sa dalawa, sino optimize ang gamit sa kalsada? Ang optimize ang gamit sa kalsada, yung mga public utility. At itong mga public utility na to, 20% lang sila sa buong buo sa kalsada. Kaya nga sabi natin, hindi public utility nagkukos ng traffic. Para magkaroon ka ng maresolbahan mo yung traffic na yan, kailangan itong pribado mga motorista na kalakhan ay mga empleyado, no? mga nakakatas na empleyado hanggang panggit ng empleyado, kailangan ma-entice natin silang sumakay sa public utility. Ngayon, paano natin sila ma-entice? Kailangan natin mag-create ng isang mass transport system talaga na modern. Siyempre, gusto natin nationalized, no? Nationalized, modern, efficient, safe, at affordable mass transport. Kaya kung ang Pilipinas ay magkakaroon ng industrialization, kung magkakaroon ng national industrialization sa Pilipinas, mas malilikha natin yung mga railways sa mas murang halaga. Kasi hindi mo na i-import, tayo na mismo ang lilikha. So, siyempre, pag nag-industrialize tayo, ang pinakasusing industriya dyan, yung bakal. Industriya ng bakal, industriya ng petrochemical, diba? Yan ang maglilikha ng mga railways para magkaroon ng modern mass transport. So, yung paglilikha ng isang nationalized, modern, cheap, efficient, no, mass transport at safe mass transport, yan ang key sa pagpapabawas ng pribadong motorista sa kalsada. Ganon din ng mga public utility na ang nature ay sasakyan tulad ng mga jeep, ganyan, no? So, malaking bagay yan para ma-reduce. Kasi yung mga railways, may sariling right of way yan, eh. Walang traffic yan, eh. Kaya, di ba, ikaw tayo pag mabiyahe tayo, gusto natin MRT, dahil LRT, dahil walang traffic, dire-diretso lang, di ba? So, yun ang kailangan na malika na sistema ng mass transport. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home.